welcome to the part 2 of our Greek date with our resident hunk, my Hello. nephew, Martin Del Rosario. Kung inyong natatandaan, yung last vlog natin, yung part 1, nag-attempt tayo magluto ng Greek food. Ito kasi, naiinis ako, sa Valentine date niya, doon ko lang nalaman kung magkano ginagastos niya. Na-shock ako. Sabi ko, Martin, lulutuin ko the same food for much, much less. So, sabi niya, binigyan niya ako ng challenge and so that's why he's here. So, the last time ang linuto namin, itong yung ating Mediterranean or Greek fish. Okay, gamit natin soul fish na nilagyan natin ng maraming arte-arte na Greek. And then, of course, we have our Greek pasta, yung ating feta, baked feta and tomato. Siyempre, nawawala yung ating cucumber salad, di ba? Oo, nasaan kaya Nasaan ba siya? yung cucumber? Teka, ang ating cucumber salad. And of course, dapat kasi marami itong ating dessert. Kaso, habang kami nagse-setup, alam na ninyo ang nangyari kung sino ang kumain. At, oh. tasting pa lang naubos na. Oo Sa nga. sarap, sobrang sarap. Huwag mo akong e-etchingin na. walang etchos-etchos. Oo. So, sobrang sarap nitong dessert natin. Oo, Okay. so ngayon, titikman natin, ha? Tatanungin natin si Martin kung magkano ibabayad niya sa akin dito. Diyos ko, sana bayaran niya ako nung kasing mahal ng kinakain niya sa regular Greek restaurant na pinupuntahan niya. O sige, pero habang kami kumakain, may extra treat tayo. Kilala naman si Martin bilang artista, bilang best actor, di ba? Bilang soap star, pero hindi ninyo kilala si Martin bilang family member namin. Again, katulad sinabi ko dati, maniwala kayo sa hindi, pamangkin ko siya, buo. Maliit pa lang yung pamangkin ko na, say. Anak siya ng aking bunsong kapatid, okay? So, kaya si Martin, halos lumaki din sa akin habang siya lumalaki, di ba? So, wala na siya itatago sa akin. Ako nagpapaligo sa Nakabahan kanya. naman ako sa mga questions mo yan. O, sige. Nako, mag-i-interview kami, mag-chichika kami. Okay. Kung may lumabas ng mga family secrets, di, paano ba yan, di ba? So, habang kami kumakain, sabi ko sa kanya, sige, magkikwentuhan tayo. Tapos, meron akong portion dito, tatanungin ko siya ng 3 personal questions. Siya naman, tatanungin niya din ako ng 3 personal questions. Yung mga bagay na hindi ninyo alam tungkol sa aming dalawa. Game? Game. Sige. Pero ba't mas excited akong kumain? Ay, hindi. Kain muna tayo. Siyempre, anong gusto mo? Sige. Salad. May salad muna. Magsalad muna. Oh, Salad. ikaw nagtimpla niyan, ha? Yes. Pangatawanan mo, ha? Ayan, unahin natin yung salad. Tsura pa lang, napaka-colorful. Okay. It's so Greek! Titikma ko nga ito muna. Ano? Talaga? Talaga? Magkano ganitong in-order mo, Aber? Napaka-refreshing cucumber. Ito, pag in-order mo. Mahal. So, ito, side salad ito, di ba? Masarap. Tsaka hindi lang yan pang ilang tao, pang 4 na tao, di ba? Pang-apat. Oo. Itong ginawa natin actually for 4 people Pero sasabihin ko sa mamaya kung magkano ang ating ginastos dito, di ba? Naku, magsisisi yata ako. Magsisisi ba ako dyan? In fairness, ang sarap. Masarap. Masarap yung asim at alat. Natututo ka na, ha? At Titika saka yung natin. olive oil. No? Ang sarap ng olive Gusto mo oil. talagang banggitin. Yung olive oil kasi, yun ang pasalubong niya sa akin galing Italy. Sige, purihin mo pa. I-record Naku, niyo, ha? magdadala ako ulit ng olive oil para marami ulit na ganito. Next time, Italian tayo para meron akong rason magpabili ng olive oil sa'yo, anak, ha? Ang pasta is really, Italian. Pero ito with Greek flavors. syempre, magkakatabi na yan sila, nagkakahawaan na yan sila, hindi ba? Olives and the tomatoes, because the olives are the ones that are going to give the Greek, Grabe, oh. Ay. Kita niyo yan? Oo. Meron Masarap. akong linabas na cheese dito na nawawala uli. Wow. Anong cheese na Queso de bola. Binigay din sa akin ng isang kapatid ko. Yung queso de bola, ginagawa ko. Inaano ko. Actually, parang parmesan. Huwag mo akong etchingin. Masarap. Ay, favorite. Masarap. Di nga. Masarap. Masarap na lang. Di nga, oh. So Sobrang happy. sarap. I'm so happy. O sige. O ito, tikman mo bago kita interviewin. Teka Bago lang, tayo- sobrang O sarap. sige. Masarap to.
Ilalagay ko sa ito, ha? Gusto mo tikman na, eh? Sobrang ano niya. Halika dito. Ang hirap kasi ng nag-i-interview ka tapos kumakain ka, ngumunguya ka. Parang sabi ng mga madre, sa akin dati, laking madre ako, dapat pag kumakain, nakasara ang bibig. Diba? Yung feta and yung cream cheese with the... Hindi ako nagmamayabang, pero napakaswerte ng asawa ko sa akin. Oh, di ba? O, halika na, kumain ka na tapos tatanungin na kita ng mga questions na maganda na mga fans ni Martin. Ngayon yung maririnig yung mga inside info tungkol sa inyong idol na hindi pa na itatanong sa kanya ng mga reporter. Anyway, Mart, dati kasi nung lumalaki ka, naalala ko ha, gusto mong maging doktor, di ba? Dati, yun yung dream ko kasi dati nung grade school ako. Mahilig ako sa science, sa math. Oo. Tapos sa mga hindi nakakaalam, yung grade school ako, di ba, lagi akong top 1, top 2. Tapos graduate ako ng salutatorian. So talagang dream ko dati maging doktor. Kaso lang, wala eh. Iba yung landas na natahak ko eh. Parang natahak pa. Lalim naman talaga nun. Talagang teleserye. Kasi nung third year, summer, last day of school ng second year high school ako. Uwian nun eh. Naglalakad ako. Bigla may lumapit sa akin, talent manager, si June Reyes. Sabi niya, Bagets, gusto maging artista. Sabi niya sa akin. At that time, commercial model ako. Tapos last day of school. So summer, sabi ko wala namang mawawala. I-try ko to. Summer thing, ganyan. Eh, naging mabilis lahat. Doon sa summer na yun, bigla nagkaroon ako ng show, bigla ako naging artista. Parang ang bilis-bilis. Teka muna, kinausap ka ng stranger? Sumagot ka? Pero binigay ko number ni mama. Hiningi yung number ko, binigay ko Hindi number siya ni mama. uubra sa nanay mo. O, tapos, hindi, pero ang tanong ko, kasi you really wanted to be a doctor. Ano, biglang nagpalit overnight? Sa bagay dati, nagro-role-playing kayo, di ba? Dati naman, kami ni Isabel, mahilig kami role-play. Tapos kahit sa school, mahilig din ako sa So dati sa meron mga na. declamation. So baka talagang meron na ring signs na maging artista ako dahil mahilig ako dati sa, yun nga, yung storytelling contest. Yeah. May mga ganyan na ako. So may parang background na ako sa theater. Ganun. Kasi ang alam ko, lahat ng gifts ko sa'yo, talagang may kinalaman sa mga mata, putol na pa. Yung anatomy kasi, di ba? Tapos plus hindi ka na-influence ni Mamo. Si Mamo yung eldest sister namin na doctor. Hindi. Mas mahilig ako sa mga nakakadiri, di ba? Yung mga mata, gusto ko ilong, yung mga bibig, yung mga ganyan. Nakakadiri gusto niya. Tsaka di ba, mahilig ako sa mga, bata pa lang ako, mahilig ako sa horror films, slasher films. Pag labas yung mga bitukan, dati gusto ko yung mga ganun eh. So, na-amaze ako sa anatomy. So, dati yun, gusto ko maging doktor. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi ako naging doktor. Hindi ko na gusto yung ginagawa ko now. Kasi, yung pagiging artista, yung acting, natutunan ko siyang mahalan. And right now, happy ako sa ginagawa ko. Ito, mahal yun, ang lalim, no? Pero ito, tanong ko sa'yo, be honest ha. Pero I remember kasi, that was sometime after high school, tapos kapapasa mo lang ng Ateneo tsaka UP, di ba? Tapos, biglang nagpaalam ka kung pwede ka mag-artista. Tapos, sa lahat sa amin, ng mamo, si mama, si lahat, no? Yung nag-family council tayo, ako yung nagsabing, ayoko kitang mag-artista. Lahat sila okay. Hindi ba sumama ang loob mo sa akin? Ay, hindi sumama yung loob ko, pero at the same time, hindi ko rin kasi naiintindihan kung bakit. Hindi mo naintindihan? Hindi ko naintindihan. Noong time na yun, bata pa ako. So, pinaliwanag ko kaya sa'yo. Pero that time kasi parang hindi ko nakikita yung kagrabihan nung... Ganito yun. Kaya, kasi, sa tagal ko sa industry, ang dami dyan naging parang anak-anakan ko na. Almost all of them parang naging anak ko na sa mga shows. And I've seen a lot of them, nung nagkaroon ng konting pera, nagkaroon ng konting ipon, nag-iiba. Nagkakaroon ng bisyo, tapos nagiging materyoso, tapos may nakikita din ako na parang nahihirapan, disiplinahin ng magulang. So, I was so afraid na baka ganun yung mangyari sa'yo. Kasi alam mo naman, pag bata ka, tapos binigyan ka ng pera, baka saan ka dalhin nun. Pero ang pasalamat ko naman, na sinabi ko sa'yo, naku Martin ha, hindi ko alam kung naalala mo, sabi ko, makarinig lang ako ng isang masamang reklamo sa staff, artista, director, or whoever,
makakarinig ka sa akin. Naalala mo? Naalala ko. Naalala mo? Siguro hindi kayo nagkulang kasi sa nasabihin sa akin yun. Kaya Oo nga. tumatak sa utak ko. Hindi, kasi hindi talaga, kahit ngayon na sikat ka, talagang Hindi naman. tatawagan Grabe. talaga kita. Sikat agad. Hindi naman. No, but in fairness to you, ako naman masaya. Masaya ako kasi wala naman akong reason na matakot ngayon because in fact, a lot of my colleagues, pag nakikita ako, uy, Tito Ses, bait-bait ni Martin, chu. So, in fairness naman to you, kaya hindi ka naman nakakarinig sa akin. So, yun lang yung isang gusto kong maitanong sa'yo na, Hindi ako nagtampo, nanay. Hindi ko lang naintindihan din noon yung time na yun. o kung di mo naiintindihan, hindi ka nagtampo. Hindi ako nagtampo. Tsaka, naalala ko noon, yung nanay, yung sinasabi, pinangaralan mo ko na huwag lalaki ulo, to stay Oo. grounded. And feeling ko hindi kayo nagkulang doon. Kaya, Hindi kasi ikaw, you're in the tsaka industry. minsan na sa tao din eh. Hindi, As a tsaka- person, parang hindi ko rin ma-attempt yung mga taong Hindi, nakikita mo nangyayari, yung di ba? nag-iiba, yung tumataas yung tingin Tama sa ako sarili. o mali? Tama. Nawi-witness. Ngayon ko na lang naiintindihan. Di ba? napapasok. Nakikita mo napapariwara, di ba? Mm. Pag masyado kang bata at hindi ka marunong, hindi maganda ang foundation mo at hindi isan sa kamap. Yun ang takot ko na mangyari sa'yo. At saka syempre, di ba pinagpalit mo yung dreams mo. Noon gusto ko maging doktor. Tapos ito yung risk na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero thankful na lang din ako na nabigyan ako ng direction. Di ba? Doon sa career na parang nahanap ko rin yung space ko sa industry. Yung ganun ba? Ang itong tanong ko sa'yo kasi normally, lalo na sa pamilya ng mga artista, mga Eigenman, mga ganun, wow, taas ano, Eigenman kaagad. Ay, naman tayo. Eigenman kaagad, ano? Hindi naman tayo ganun. Dadalawa lang naman tayo. Sali pa natin si Nova Villa, di ba? Oo, si Tita Nova. Tatlo lang tayo. Pero, sabi ko ganyan, hindi ko naman tinuruan tong batang to. Wala naman siyang talagang formal training. Pero, tuwing ikaw, let's say, nag-aano ng heavy drama, paano naka-acting tong batang to? Wala naman formal training. Hindi ko naman minentor. Nung lumalaki naman, wala naman siyang pinanood. At least, nung kasama ko, kundi mga Disney, di ba? Paano yung mga Disney? Sabi ko, saan hinuhugot ng batang ito? Nagbe-best actor. Ano ba ang iniisip mo pag ikaw umiiyak? Pinapat mo ba kaming lahat sa utak mo? Nung dati, aminin ko, pinapatay ko kayo isa-isa. Then, nung nagsisimula pa lang ako, syempre, yung hindi ka pa, syempre hindi pa lahat ma-absorb lahat na natututunan mo sa Siyempre, workshop. bata ka pa eh. Talagang may point na kapag hindi ka makaiyak, imagine mo na lang, syempre, yung mga mahal mo sa buhay, isa-isa na namamatay. Pag desperado ka na. Pero, alam mo nanay, habang tumatagal, yung dumadami ni shows, natututo na ako ng yung may mga techniques, ganyan. Tapos, sa ngayon, mas nagagawa ko na siya pag pinaniniwalaan kung ako yung character. Believability. Yung pag ini-imagine pag pumapasok na ako sa character. Ngayon, wala na akong pinatay na. Dati lang yun. Totoo yan. Kasi dadating ang panahon, mauubusan ka ng papay, di ba? So, yun yung iniisip ko pag nakikita kita. Ano kayo pumapasok dito sa batang ito? Bakit umiiyak ka to? Inaway ba to ng kapatid ko? O ano, parang gano'n. So, at least, no, di ba, baka tumatagal, mas nakakabisado mo yung tools mo, di ba? Nagkakaroon ka ng confidence. So, di ba? Oo, totoo. Pag nagkaroon ka ng confidence, parang mas gagawa mo. Pero not to the point na overconfident ka. Kasi maganda yung parang on your toes ka lagi. Alam mo, nahihirapan ka pa rin sa eksena. Ako hindi. Tsaka ako, pagka hindi ako nininervyos, Parang nakakatakot. Ako pag hindi rin ako nininervyos, parang feeling ko hindi ko magagawa na maayos. Gusto ko yung kinakabahan pa rin ako. Oo. Pero at the same time, yung Gusto ko confident, yung may hinahanap balance. mo yung kabog. Ay, oo. Gusto Diba? parehas tayo. Yun ang hindi nila maintindihan na akala nila pag matagal ka na sa industry, hindi ka na kinakabog. Actually, yun ang chine-chase natin. Yun yung hinahabol. Oo. Kasi Ako, di pa parang- naman ako matagal, pero ako ganun gusto ko. Yung every eksena, parang, naku, mahirap to. Alam mo yung ganun. Pero hindi naman yung para maging anxious ka, magkaroon ka ng anxiety. Yung saktong level ng confidence and Hindi, it's a nervousness. good kind of nervousness. Mas excited na Oo, nervous. hindi, tsaka nervous in the sense na tipong hindi ka laid back na, hindi, kaya ko to, sige, okay lang. Yung parang maganda yung may kabog na parang nagtatrabaho ka. Kasi mahirap pag mga 100 beses mo na itong ginawa, ito naman, sige, tulog ako, gisingin nyo na lang ako. Parang ayoko ng ganon. Sign din yun na mahal mo yung ginagawa mo eh. Kasi feeling ko kung hindi mo mahal, di ba, parang bahala na kung anong lumabas dyan sa, ito, di ba? sabi mo, mahal mo ang trabaho mo. Pero aminin natin, hindi lahat ng pagkakataon mahal mo. Ibig sabihin, may mga frustrations ka din. Di ba? Frustrations. Oo. Yeah, frustrations, like for example, not every taping day is a good day.
Sometimes meron kang kasama parang hindi ka masyadong komportable o kaya hindi ka at ease, ganun, o kaya yung production, meron hindi ka na, parang ganoon, di ba? So what do you do? How do you handle such days? Alam mo, di mo makontrol yung ganyan eh. Yung mga days na kunwari, bad trip ka. Ganyan. Oo. Wala kang tulog. Wala kang tulog or May nilalagnat sakit ka. ka. Oo, may sakit ka. Oo. Pero ako, ginagawa ko lang talaga yung hanggang sa abot ng mga kaya ko, yung best Alam mo ko. kasi ikaw ang bait mo eh. Alam nyo, ito, kahit nung maliit pa to. Parang never pa yata ako nagalit kung no? Ay, hindi ah. Nagalit Alam mo, na ba ito ako? nakakahiya ito. As a baby, bigyan mo lang ng pagkain, tahimik. Kahit na saksakan mo lang ng pagkain, okay na siya. Pero nung lumalaki, medyo nagiging sutil na, humiga sa sahig ng mall. Pinabaya ka ng nanay mo, iniwan ka doon. Uma-acting na po siya doon sa mall. Pero napansin niya, nung walang pumapansin sa kanya, wala, tumayo din siya, di ba? So, maliit pa lang pala, uma-acting ka na. Di ba? Dumadrama na pala, no? Oo. So, hindi, yun nga, we always say that we love the industry, but sometimes there are certain days, di ba, na parang Ako sa taping, okay pa. Ako mas nahirapan ako na yung ang bait mo kasi. kunwari sa social event. Kasi, di ba, alam mo naman, Dani, bata pa lang ako. Hindi naman ako talaga pala friends. Mga friends ko, mga pinsan ko, di ba, mga ganun. Yung mahilig ako sa small group lang. So, may mga days na, kunwari, like ball, yung malakihan na kailangan mong batiin yun, nagda-drain yung social battery. Pero, dumating yung time sa buhay ko na kailangan ko tanggapin yun kasi it's part of my job, Yeah. diba? Artista Yeah. ka, public figure. So, Yeah. kailangan mo talagang tumiar. Pero, parte na rin yung, syempre, napapagod din ako yung, alam mo yun, babatiin mo yung mga tao na first time pala makita, yung mga ganun. But you know, remember when we were doing the healing? Sama Ay, oo. natin si Ate V. So, habang nagsiset up silang ganyan, so, kwentuhan kami sa loob ng van. Hindi ka pa pumapasok, kaya nandun ka sa labas eh. Di ba, lalapitan mo kami. Ay. Eh, yung mga tao, umaga pa lang, nandun na kami ni na Ate V. Ate V, nagaganyan yung mga tao. Tapos siya talaga, walang pagod talaga siyang hello. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, sabi ko, Gob pa siya. Sabi ko, Gob, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, kanina ka pa nakangiti. Di ba, yung ang init-init sa loob. Alam mo yun, it was so uncomfortable na alam mo, sabi niya ganun. Kanina pa sila naghihintay. Yung iba sa kanila, dumayo pa para makita lang tayo. Ano ba naman yung ngumiti tayo? Kasi baka hindi na nila makita tayo uli. Alam mo, simula nun, sabi ko, my gosh, ang wisdom talaga, kaya nandito pa rin si Vilma Santos. Kaya tandaan mo rin yon. Minsan kasi, di ba, pag napapagod, lalo na yung social media, sasabihin, ba't nagsungit si ganito? Ba't nagsungit si... Siyempre, hindi naman nila naintindihan. Hindi ko napapanood nga ni Ate V. Sobrang appreciation. Dahil Diba? naalala ko, pinagalitan ako ni Direk. Naalala ko siya nun, basta pinagalitan ako ni Direk. Basta hindi ko Chito, nakwento. oo. Si Direk Chito, pinagalitan ako. Oo. So, ako down na down. Nakita ko mula doon sa malayo. Nakita ko yung tent ng Ate V. Sabi niya sa akin, yun siya. Tinawagan ka niya. Tinawag niya ako. Tapos syempre, tumabi ako sa kanya. Sabi niya, wag masyadong dibdibin. Sabi niya, ganyan Talaga? talaga minsan si Direk. Syempre, sa lublob ko, sino ba naman ako? Bagong artista, tapos bata ako. Tapos isang Vilma Santos. Parang ako, na-appreciate ko yung ganung gesture niya na ang bait, sobrang bait. Sinasabi nila na sa industry, bihira makahanap ng totoong friends. That's the truth. May mga totoong friends ka rin makikita at may mga totoong tao din naman sa industry. And usually, they're the ones who are still here. Yung hindi sila mong flash in the pan na after 2, wala na. So anyway, going back to you. Nako, sabi ko 3 questions, lumagpas na ako, di ba? Okay lang, ang sarap ng kain ko dito na. Langya ka. So anyway, parang, yun nga. So now that I'm sure pag tinanong kita, have you achieved everything? I'm sure hindi pa. Knowing you. Pero, ikaw ba, do you have any plans of going back to studying? May chance. Pero, dati kasi akong Broadcom. Parang gusto kong, Di ba nag-marketing ka? business ad ako muna. Uy, Tapos nag-shift quota course yun, no? Nag-shift ako ng Broadcom. Tapos, Tapos, ngayon, di ba, nag-artista ako, parang na-realize ko na parang gusto ko mag-film. So, Film. parang gusto ko mag-director kasi parang tingnan mo sina
na Direk Gina Lahar, di ba? Sina Direk Luis, mga ganyan, yung pwedeng artista, pwedeng director. Hindi, kasi kaya ko naman natanong yun because minsan naiisip ko, doesn't he want to go back to college? Because, iba din naman kasing mundo. It's not na liniliit ko. Because I'm here in the first place. I wouldn't be here kung maliit ang tingin ko sa showbiz. In fact, I'm proud to be a member of the industry. It's just that parang, you're young, parang ang dami-dami mo pang pwedeng gawin. Gusto ko. Diba? Ano naman, nakausap ko yung dean sa CMC, sa College of Mass Comm. Oo. Pwede akong bumalik, pero sa CMC lang din. So, pwede akong mamili kung journalism, comres, film, or broadcom. So, parang ang gusto ko i-take up film, pero alam ko kung gaano ka hirap kasi syempre si Isa ganun din yung tinik. Alam ko yung hirap nun. So, kailangan ko lang kailangan makommit ko muna yung sarili ko na yung dapat maging seryoso ka about it. Yung, oo. Diba? Kasi hindi pwede yung bigla akong decide na ganito tapos hindi na naman matutuloy, mga ganyan. Hindi, dapat mahirap yung umpisa ka tapos hindi mo tatapusin. Okay ka, ano tatanong mo sa akin? Ikaw nanay, yung bata ka, ano yung parang naging pasaway ka talaga? Naging pasaway ka ba ever sa life mo? Alam mo, mabait ako nung elementary ako. Kasi Ayaw maniwala? Ayaw maniwala. Mabait ako kumpara sa nanay mo. Yun. Kung yun ang gusto mong malaman. Siguro mga 2 linggo kami mag-uusap. Wala kang gagawin. Tumawa. Kasi ibang klase talaga itong nanay nito. Dahil yung elementary ako, mabait pa ako noon. Nagmamath champion pa ako noon. Okay? Itong barkada ko in high school, na parang nabarkada ako na ang sasaya. Lahat ng mga kalokohan ko sa high school, pero ang maganda kasi, ang nahuhuli sila. Kaya hindi ako napapadala sa principal's office, pero alam mo na, kasama ka pero hindi ka nahuhuli because my grades were okay. So, okay. So that was the worst na ano. Not like your mom. Your mom talaga. Nanunood siya. Oo nga. So, anyway, anong second question mo? Total, high school o college. Yung college, love story naman. Paano kayo nag-meet ni tatay? Naku. Paano yung, may kilig-kilig moments ba? Yung bata. Kilig? Oo. May parang John Lloyd Bea moments ba? Alam mo, kami ni tatay, nagkita kami sa theater. Okay? Ako yung tatay mo talaga, ang daming nakakagusto. Kasi alam mo yung appeal ng isang lalaking tahimik, na suplado, na hindi namamansin, yun ang gusto ko. Kasi hindi ako na-challenge pagka yung dikit na dikit sa'yo, nagpapa-impress, maingay, talagang ito parang mysterious. Ito mysterious. Kaya pag pinansin ka, parang ang ganda-ganda mo. Alam mo yun? Yung hindi niya pinapansin, pero pag pinansin ka, parang gumaganon talaga yun. Para pala sa mga Korean novela. Pero yung mga stern na... Alam mo, totoo yun. Totoo yun. So, nag-umpisa kami. May theater production kami. Tapos, malaki kaming barkada eh. Kasi, uso pa nun ang frat sa UP that time. So, mga 5 frat fraternities. So, madami sila. So, pairing kaming ganyan. So, umpisa kaming malaki. Barkada. Tapos, nare-realize namin, paunti na umputi, hanggang 2 na lang kami. Mag-best friends. Yung tipong, sunduin niya ako sa class, dadala ko siya ng baon, manood kami ng sine, ganyan. Simple lang. Wala kaming yung date namin. Alam mo naman ng UP, bibili ang fishball. Uuwi niya ako, nakaupo kami doon, nag-iintay kami sa jeepney stop, umuulan. Yun lang yung kilig moments. Nag-start as friends kasi. Oo, maigi yung meron kang umpisa kayo as friends. Kasi pag nag-aaway kayo, halimbawa, selos, ganyan. Pag wala yung pagkakaibigan, nawawala yung respeto eh. Pero yung pagkaibigan at nag-away kayo, kahit papano ay mo mawala yung friendship. Pag nag-aaway, bawal ang murahan. Bawal. Kung kami man may disgusto, hindi madali para sa aming mag-usap kasi nagiging magkaibigan ang usap, hindi yung mag-jowa. Ang jowa kasi may roles eh. Ako yung lalaki, dapat ako yung okay, hindi, ako yung babae, dapat ako yung wala kaming ganun. Ngayon, may last question na lang ako, nanay, no? Ano daw, sabi ni mama, bukod sa kagandahan niya. Bukod sa kagandahan ko, ano pinaiingitan niyang tsahin mo? Malaking ingit sa akin. Ganito na lang, kasi edukada ako, no? Sabi mo sa nanay mo, wala akong nararamdaman na inggit sa kanya. Ang nararamdaman ko sa kanya ay awa. Nasagot ko ba? Nasagot naman. Kaso nakasimangot na si mama.
Nga mo siya, kakainin niya man din itong kaya nandito yun, nagmimiron eh. Okay, ngayon nakapagluto ka lang. Sasabihin mo na ba sa akin, sinong maswerteng babae ang paglulutuan mo ng ganito? Secret. Ay, pero sige. Hindi nga. Hindi nga. Hindi, ay, baka may marinig nila. Hindi, sige. Tama na. Wag na. Hindi, gano'ng katagal? Pag wala na siya dito, punta kayo next week. Hindi lang ako kasi nandito yung buhong nanay. Pero, basta ha, promise mo sa akin, sabihin mo sa kanya, huwag mo sabihin na, para hindi niya mapapanood. Sabihin mo sa kanya, ikaw nagluto. Pero lutuin mo talaga to. Oo, hindi parang gusto ko nga mag-Valentine's dito na lang kaysa gumastos pa ako ng malaki sa labas. Papayag ako, wag mo lang magdali ng nanay mo. Hindi, joke. Alam mo kahit ganyan yung nanay niya. Yun na yun. Kayo na bahala mag-supply nung emosyon na yun. Okay. Mar, thank you! Thank you din. Sana sa food, nag-enjoy sa recipe. ka. Kasi, alam mo, halos dito din lumaki si Martin dito sa bahay namin. So, parang this is a homecoming of sorts kasi napaka-busy ng batang ito. Pagka wala siyang show or whatever, nagkukumahog talaga ang mga tiyahin na halika, kasi si Martin libre ngayon. So, thank you for din, finding time to at least come home again. Balik ka lang. Saka natuto ko magluto hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pwede ka palang gumawa ng Pero ito special. kaya mo Pang na. Valentine's, restaurant level na nga eh. Yung lasa, yung itsura. Talaga. Tapos hindi ako makapaniwala, hindi pa rin matanggap ng utak ko na sa ganung presyo. Ay, oo. Sa ganung presyo, yung nabanggit niyo sa akin kanina. Tinan mo ha, ito, pera biro kasi ang linuto ko dito ay good for 3 to 4 people. Mm. Diba nakita mo naman yung serving, hindi naman natin naubos. O meron pang pwedeng kumain dyan. Ang ano dito, kahapon na malengke ako sa ingredients lang ha, siguro 2,000. 2,000. Sobrang layo niya dun sa ginagastos ko. Naman Doon yung binulong mo sa akin kanina. For 2 people, tapos yung serving niya, malayo sa laki ng mga Oo, kasi ito for na gawa 40. natin. Nakita mo na hindi natin So, maubos, di ba? Kaya nga. So, ang sinasabi ko, katulad dito sa mga Cuisinatics, kung nahihirapan tayo sa ating budget na kumain sa labas, pwede nating dalhin ang labas sa loob ng ating bahay. Diba? Siyempre ito medyo mas mahal ng konti doon sa usual na ginagawa natin kasi nga Valentine's, hindi ba? So, kung gusto ninyo i-date si Mrs. at gusto magpa-impress at gusto mag-sorry sa mga may kasalanan kay Mrs., umuwi ng maaga at magpa-impress. Kayang-kaya nyo lang. So, anyway, thank you, Martha, again. Looking forward tayo sa next, whatever he's so busy right now, di ba? O baka gusto mo mag-plug. Yun, Cuisinatics, first time ko dito, ang saya-saya. Ini-invite ko kayo na panoorin ang House of Lies. Yes. Sa GMA Afternoon Prime every 3:20 p.m. And follow nyo na rin Anong aabangan muna sa House of Lies? Ay, patong-patong na kasinungalingan eh. Hindi ko na maikwento, buhol-buhol yung mga characters dyan. Ako doon si Edward, abangan nyo ako doon. And of course, follow nyo rin ako sa social media accounts ko. Martin Miguel M. Del Rosario sa Instagram. And sa TikTok, bagong active na ako ulit. Tagal ko nagpahinga sa TikTok. Uy, guess mo naman ako doon. Oo, mag-ano tayo? Ano bang trend Guess ngayon? nila ako. Ewan ko. Sayo-sayo tayo. Ikaw yung bagets eh. Sige, tuturuan kita. Magti-TikTok tayo. Oo. Marami pa siyang mga parang hindi pa pwedeng sabihin ngayon. Pero, thank you. Thank you. So, Cuisinatics, again, please subscribe, like, comment, send stars or whatever. And I'll see you soon. Remember, ikaw, ako, siya. Tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong dato. So, kapit lang. Mahirap ang buhay, pero kayang-kaya natin na paligayahan natin sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansya at masarap na ulam. So, again, this is Tita Ces, your Cuisina Queen. Okay, kita-kita tayo ulit sa susunod edition ng Ces Quesada Cuisina. Bye! Bye-bye! Back up!
Thank you. O ayan, alam kong gusto mo kainin yan. Yes, ito dessert. Oo nga, di ba?